Hay nako, nabaliwala lahat yung paghahanap natin ng pananagutan at hustisya mga tol. Kasi ito pong si Sara Duterte, ang president wannabe, ia-absuelto na po ng Committee on Justice. At saka ito pong si Rodrigo Duterte, palalayain na po ng International Criminal Court. Talaga nga naman, oh. By the way, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay April 1, 2026. At bago maniwala ang mga Duterte supporter sa atin, April Fool's Day po ngayon. April Fool's Day po. Hindi po totoo lahat ng sinabi ko. Biro lang po yon. Sabi nga po sa definisyon ng April Fool's Day, ito daw po ay araw ng biro. Pagpapakalat po ng fake news pero joke lang. Mga tol baka maniwala po kayo. Hindi po totoo yan. Patuloy po natin tinututukan nito pong kinakaharap na impeachment complaint nito pong si Sara Duterte. Sa katunayan, sa oras po na ito ay atin pong re-reaksyonan ang naging interview ni Christan kay Congressman Terry Ridon, isa po sa miyembro ng Committee on Justice diyan po sa House of Representatives sa pamumuno ni Congresswoman Jinky Luistro. At ayon po sa interview niya, malakas po ang paniniwala niya na yung mga sinasabi po nitong si Attorney Israeli Tutorion kaugnay po ng paghahain ng iba pa kasama niya sa Korte Suprema para po patigilin ang proceedings na ginagawa ng Committee on Justice ay hindi po siya naniniwala na ito'y hindi alam nitong si Sara Duterte. Saka napakarami pong mga napag-usapan sa interview na yon, kaya wag na po tayong magpasubali pa. Puntahan na po natin ang interview at pakinggan, panoorin, reaksyonan po natin ang napakagandang interview na ito ni Christan kay Congressman Ridon. Panoorin natin mga tol. Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Christan at ang init ng usapan tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte. And today we have someone who's actually in the thick of things. At pag-uusapan natin ngayon yung issue ng impeachment from the perspective of somebody from within the committee. Ladies and gentlemen, Congressman Terry Ridon. Congressman Terry, salamat sa magpunta mo dito sa show natin. Magandang araw, maraming salamat sa pag-imbita. Kung Terry, alam naman ng lahat ngayon na itong usapan ng impeachment ay sobrang init at sobrang importante. Pero syempre maraming labanan ngayon with regards to the legalities of the impeachment. One of the key problems na nakikita ko ngayon at sinasabi nga nung companies. Puntuhan muna natin yung sinabi ni Christan. Bakit niya sinabi o sa kanyang obserbasyon sobrang init at sobrang importante? Sobrang init kasi ito po ay usapin ng napakarami pong mga Pilipino, pabor at hindi pabor sa impeachment laban kay Sara Duterte. Alam naman po natin na tayo pong mga Pilipino, marami po talaga sa atin ang politically involved. Nandiyan po yung passion po nating mga Pilipino, lalong-lalo na kung ang mga edad ay katulad ko o mga kuya, ate, nanay, tatay, lolo at lola natin. Unfortunately, yung mga kabataan po natin ngayon, hindi masyadong involved sa politics Kaya naman sinasabing importante sa paniniwala ko kasi ito po ay paghahanap po ng pananagutan. Napakaseryoso po ang mga alegasyon laban kay Sara Duterte, kaugnay nga po sa kanyang pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, sa ating unang ginang, sa former speaker, ang hindi maipaliwanag na yaman, ang hindi daw pagsunod sa requirements ng SALN, ang di umano'y panunuhol, at di umano'y hindi tamang paggasta ng confidential funds. Yan ay mga issue na dapat talagang masagot sa kasalukuyan kung hindi ba o ginawa ba iyan ni Sara Duterte. Napaka-importante po talaga ng sitwasyon po na ito. Kaya kahit meron po tayong pinagdadaanang mga challenging situation or sabi ng iba, crisis, hindi po natin dapat ipagsang tabi ito pong paghahanap ng pananagutan. Hindi lamang kay Sara Duterte, kung hindi sa lahat ng mga tinatawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos na balasubas. Sa katunayan, on a separate issue, yung mga nasasangkot po sa flood control project anomalies ay patuloy pong hinahanapan niya ng pananagutan ng ating gobyerno. Bagamat hindi masyadong maingay kung sino at ano na ang proseso,
Pero patuloy po ang Department of Justice at ang Ombudsman sa pagsasagawa ng mga kaukulang proseso, no? Kasi meron po tayong due process na kinikilala, kaya lahat po 'yan dumadaan, pero ang panghawakan po natin ay kinalaunan, yan po ay mauuwi sa pagkakaso sa hukuman. At tingin ko ngayon pong tag-araw mangyayari na po ang mga hinahangad po natin na yan. Kasi kung pagbabasihan po natin ang nakaraan, yung kina Enrile, Jinggoy at Revilla before, inabot po ng 1 taon. Mag-iisang taon po ang announcement ng ating Pangulo sa July. Ilang buwan na lamang yan. Kaya dapat konting bilis-bilis ng kilos ang DOJ at Ombudsman para maisampa na po ang kaso sa hukuman. Balik po tayo dito kina Christian, kaugnay po ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sara Duterte ay unconstitutional daw itong ginagawa nyo. Ano na naman yung nangyari doon at bakit nasasabing unconstitutional? Well, una sa lahat, hindi ko alam kung saan ho nila hinuhugot yung pagkatawag na unconstitutional kasi noong nakaraang taon, nagre-reklamo sila na nagmamabilis yung Kongreso doing the express route. Ngayong nagmamabagal ang Kongreso doing it piece by piece, step by step, within procedure, through the House Committee on Justice. Ayaw din nila. So, I'm quite certain the Supreme Court will basically just junk this entire petition of Attorney Torion and all of the Duterte lawyers and allies. Marami na talaga ang nagpapahayag na ito pong ginawa ng mga abogadong sumusuporta kay Sara Duterte sa pangunguna nitong si Attorney Israelito Torion at Vic Rodriguez ay ibabasura sa paniniwala po nila ng Korte Suprema. Ang pinaka-latest po na napanood ko, kaugnay po niyaan, ay ito pong si Attorney Sarmiento, ang isa po sa premier ng ating saligang batas. Panoorin at pakinggan, reaksyonan din po natin ito, no? Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang isa sa mga framers ng 1987 Constitution, si Attorney Rene Sarmiento. Magandang gabi po, Attorney Sarmiento, at welcome sa Arangkada Balita. Jack, magandang hapon po at magandang hapon sa mga nakikinig at nanonood po sa atin. Yes, Attorney, kasama ko po ngayon si Jackie Manabat at Magandang hapon din po. Actually, Attorney, last year ko pa kayo gusto nung kainitan pa lang nung unang impeachment case na nilapit sa Supreme Court noon pa lang. Gusto ko na kasi kayo sana ma-interview nga to dito. Kaya lang napakahirap niyo po hagilapin po dahil alam ko napaka-busy niyo po, sir. Bilang mo, partner Jackie, framer siya ng 1987 Constitution. Kaya maganda talaga kayo maging resource person po tungkol dito. Sir, una munang tanong siguro, anong reaction nyo sa ikalawang pagkakataon ay dumulog na naman sa Korte Suprema ang kampo ni VP Sara tungkol sa impeachment case laban sa kanya? Jack, ang tingin ko po sa bagong petisyon na hinain sa Korte Suprema ay mismanaging and utilization of that petition for sertification. Ang kanyang ginamit, mismanaging. Kung maaalala naman po natin yung naging interview kay Attorney Michael Henry Yusinko, ang mga katagang ginamit niya para po i-describe ito pong aksyon ni na Attorney Torion ay abuso sa legal na proseso, no? Kaya ako, kahit hindi ako abogado, naniniwala po ako na ito pong ginawa ni na Attorney Israelito Torion ay hindi po talaga ito mapagbibigyan ng Korte Suprema, partikular yung TRO. Ayan ang aabangan po natin next week kasi ngayon po ay mahal na araw. Ayoko nga po sanang bumanat muna sa mga Duterte ngayon, kaso lang April Fool's Day pala. Dapat puro good news muna pag-uusapan natin ngayon, kaso lang April Fool's Day, April 1. Kaya yung intro po natin kanina, wag po kayong maniniwala doon mga tol, nagbibiro lamang po ako ha. Araw po ng pagbibiro po ngayon at pagpapakalat ng fake news, pero joke lang, no? Hindi pa pwedeng magpakalat ka ng fake news. O tuloy po tayo dito. Saka by the way, baka ma-misinterpret nyo ako ha. Huwag kayong magpapakalat ng intentional na fake news na makakasakit sa damdamin o rather makakasakit physically or makakalabag sa batas. Kasi pwede ka pong masampahan ng kasong kriminal. Ito pong ipinapakalat ko pong biro lamang na palalayain ng International Criminal Court ito pong si Rodrigo Duterte at saka papawalang sala ito pong si
Sara Duterte, wala po akong personal na mababiolate na karapatan ng iba po diyan, ano? Higit sa lahat, hindi po tayo lumalabag sa batas sa punto na yon, ano? Kasi after all, impormasyon lamang yung sinabi natin at halatado namang biro yon. Kaya wag po kayong maniniwala, ha? Baka may mga tatanga-tangang DDS, hindi yata tinapos yung video ko. Kasi ito po yung una kong vlog, mga tol, oh. Kanina pagkatapos ko pong maligo, eto nagbiro po ako dito, pakinggan po ninyo ito. Nako, grabe to mga tol. Si Sara Duterte, pinapawalang sala na po sa Committee on Justice kaugnay po ng impeachment complaint laban sa kanya. Sinabayan pa ng napipintong paglaya nito pong si Rodrigo Duterte mula po sa pagkakakulong sa kasong Crimes Against Humanity. Oh, mukhang hindi yata tinapos ng isang DDS, nakita ko sa comment section. Tuwang-tuwa. Naka-green heart. Alam niyo naman ayoko pong magkaroon ng pagpapakalat ng kasinungalingan. Kaya sinabi ko kahit araw po ng biruan ngayon, sinabi ko pa rin dito po sa vlog natin, dapat tinapos nyo. Talaga nga naman, oh. Huwag kayo basta-basta maniniwala, ha? Kasi April 1 po ngayon. Anyway, balik tayo dito kay Atty. Sarmiento, mga tol. Carry the prayer for TRO. Bakit ang pinasabi kang mismanaging? You file a TRO, a request for TRO, kung may irreparable harm, no, or injury, na isa sa mga partido or parties in the case. You file a certiorari kung may grave abuse of discretion on the part of a branch of government. Eh dito po malinaw, Jack and Jackie, sinusunod po ng ating Committee on Justice yung guidelines na nilabas ng Korte Suprema sa Duterte versus House. Tama, ano? Balikan natin yon, ano? Sabi po ng Korte Suprema sa naging desisyon po nila. Babasahin ko po sa inyo ang Tagalog version ng press briefer po nila. Sabi po dito, teka lang, nasaan ba banda yon? Okay, ito. Pinagtibay ng korte ang kapangyarihan ng House of Representatives na gumawa ng sarili nitong rules on impeachment. Diba? Yun yung ginagawa ngayon, pinagang basihan ng Committee on Justice yung sariling rules on impeachment ng House of Representatives. Ngunit, nilinaw na kahit sa second mode, kung saan may endorsement ng 1/3 ng House, maaari pa rin i-refer ang complaint sa Committee on Justice para sa mga sumusunod na layunin. Kaya either way, yung second mode, 1/3 of votes na mabilis na nakuha, pero yung first mode, yung regular na proseso kung saan citizen complaint o kaya House of Representative member nag-file po ng impeachment complaint sa Office of the Secretary General and nilagay po sa business order, dininig po ng Committee on Justice. Proseso po yan na ginagawa na alinsunod po sa itinatakda ng desisyon ng Korte Suprema. Ang mga kadahilanan para tiyakin na beripikado ang endorsement ng mga miyembro ng House, para kumpirmahin na may ebidensya ang mga alegasyon sa complaint, at nabigyan ang lahat ng miyembro ng House ng kopya ng complaint at ebidensya, at para pagsamahin ng iba't ibang bersyon ng complaint kung meron man, upang iisa lamang ang ipapasa sa plenaryo para ipadala sa Senado. Kaya maliwanag, mga tol, yung nakikita po natin ngayon sa Committee on Justice, at uulitin ko lamang po para po sa kaalaman ng iba pang mga manonood na hindi po nakatutok sa issue na ito, ganito po yung nangyari dyan. Ulitin natin. Pasensya na kayo kung ako po yung nagpapaulit-ulit dito, pero ito po ay para sa mga bagong henerasyon na buboto, sana mapanood nila tayo. Ang unang impeachment complaint na inaprubahan ng House of Representatives ay tumala sa kasaysayan dahil hindi po presidente, hindi po Chief Justice, hindi po COMELEC Commissioner or Chairman ang involved, kung hindi sa kauna-unahang pagkakataon isang vice-presidente po sa katauhan ni Sara Duterte. Nangyari po ito noong February 5, 2025 sa bilang na 215 na pirma ng mga kongresista ay nabuo ang Articles of Impeachment at ito po ay ipinorward sa Senado. But unfortunately, ang ginawa po ng kampo ni Sara Duterte, agad po itong kinwestiyon sa Korte Suprema, at yun na po ang naging basihan ng dating Senate President na si Chis Escudero para po
hindi sundin kung ano po yung nakatalaga sa ating konstitusyon na sinasabing trial shall begin forthwith. At lumipas po ang mga buwan hanggang sa magbalik ang sesyon, June, nagkaroon ng mga deliberasyon sa Senado, nag-convene ang impeachment court pero hindi pa rin po nila inumpisahan ang pagdelitis hanggang sa dumating ang punto July 25, 2025 bago ang sona ng ating Pangulo at pagsisimula ng 28th Congress. Ang desisyon ng Korte Suprema ay pumabor kay Sara Duterte na dinideklara na unconstitutional ang impeachment complaint laban sa kanya. Naghain ng motion for reconsideration ang House of Representatives at tinugunan po ito sa pamamagitan ng resolusyon ng Korte Suprema noong January 2026. Ngunit isinapubliko po nila ito January 29, 2026. At dahil nga po sa panibagong resolusyon na parang nagkaroon ng pagbabago doon po sa computation ng bilang ng 1-year bar rule, ay may mga grupo po ng individual sa pangunguna ng Makabayan Black at civil society group sa pangunguna po nitong si Francisco D. ang naghain po ng impeachment complaint noong February 2, 2026 sa Office of the Secretary General at sinundan po ito noong February 6 sa paniniwala naman po kasi ng mga naghain na ito na sina Father Saballa sa tulong ni Attorney Amando Ligutan na yun talaga yung petsa para po matapos yung 1-year VAR sa paghahain ng muling impeachment dito po kay Sara Duterte. Sinundan pa po ito ng impeachment complaint number 4 noong February 18 sa pangunguna po ni Attorney Nathaniel Cabrera. Ang mga impeachment complaints po na ito ay inendorso respectively ng Makabayan Black Congressman, Mamamayang Liberal, yung 2 at 3 na si Congresswoman Leila de Lima at sina Congressman Paulo Ortega at Bienvenido Abante Jr. No? Kaya noong mga sumunod na pagkakataon, ito na po ay pinorward sa Office of the ito po ay nasa Office of the Secretary General at ito po ay inilagay na sa order of business na kinalaunan nagkaroon na po ng partikular na petsa para simulan itong dinggin ng Committee on Justice. At ito nga po yung March 2 kung saan dinetermina po rito ang sufficiency in form ng impeachment complaint number 3 at number 4 na meron pong unanimous decision mula po sa members ng committee. Not even one sa mga sumusuporta kay Sara Duterte ang sumuporta para po tutulan. No, wala pong nag-raise ng pagtutol sa determinasyon po ng sufficiency in form. Ano bang nangyari doon sa impeachment complaint number 1 at saka number 2? Ang impeachment complaint number 1 po ay sinet aside ng Committee on Justice sa paglabag po nito sa 1-year bar rule. Dahil nga po ang sinasabi doon po sa original decision noong July 25, 2025, ang simula ng pwedeng paghahain ng bagong impeachment complaint kay Sara Duterte ay dapat mangyari lamang February 6, 2026. Kaya sa bilang na 22 against 10, natalo po itong impeachment complaint number 1 at ang naging aksyon po ng committee ay iset aside po ito. Samantala, yung impeachment complaint number 2 naman ay nagkusa na po ang mga proponent po nito na iatras at susuportahan na lamang po nila ang impeachment complaint number 3 at saka number 4. At nung March 3 at March 4, dinetermina po ang sufficiency in substance. At dahil nga po supermajority votes, isa lamang po ang tumutol dito na si Congressman Bong Suntay, ang bastos na kongresista na meron na pong kinakaharap na ethics complaint diyan po sa House of Representatives. Tututukan din po natin yan kung ano ang mangyayari. Natalo po. Ang naghahangad na ito po ay hindi idetermina na sufficient in substance. In short, mga tol, kinakitaan po ito ng sufficiency in substance. Kaya naman, sa araw din po iyon, nagpadala po ng notice ang Committee on Justice sa kampo ni Sara Duterte para po ipaalam sa kanila na meron pong impeachment complaint at binibigyan po sila ng pagkakataon na komprontahin. At
i-controvert yung mga ebidensya na maaaring lumabas sa impeachment proceedings po na ginagawa po nila. Pero ang ginawa po ng kampo ni Sara Duterte doon po sa impeachment complaint ay parang general denial. Kaya ang ginawa po nila, nag-submit po sila ng tinatawag nilang reply ad cautelam na sa madaling paliwanag, ito po ay tumutukoy na sinasagot nila yung complaint pero hindi po nila kinikilala yung jurisdiction o kung ano man doon po sa proseso. At dire-reserve po nila ang pagkakataong questionin po ito syempre sa Korte Suprema. At dahil nga po, yan ang naging desisyon ng legal team ni Sara Duterte, minarapat na po ng mga abogado ng impeachment complaint number 3 at number 4 na sina Attorney Ligutan at Cabrera na hindi na po tumugon doon po sa reply ad cautelam nila kaya nabaliwala na po yung 3 araw. At syempre, in effect, yung 3 days sana na rejoinder para sa parte naman ni Sara Duterte, ito po ay nawala na rin, na-waive na kumbaga. Kaya noong March 18, 2026, dito na po nagpatuloy yung ika-4 na yugto ng pagdinig o ikatlong yugto ng pagdinig, yung determinasyon naman po ng sufficiency in grounds. At matapos po ang mahabang deliberasyon, natatanging si Congressman Rufus Rodriguez lamang ang mga nag-o-object sa mga motion na ginawa po ng kabilaang panig, sa mga diskurso pala na nangyari, natapos po yung proceedings, hindi pa pula doon kasi na-advance ko yung iniisip ko. Natapos yung proceedings na meron pong konklusyon na ito po ay sufficient in grounds. Kaya ang nangyari, nagtalaga na po ng petsa ito pong Committee on Justice ng mga petsang March 25, April 14, April 22 at saka April 29. Kung saan noong March 25, 2026 ay nagpatuloy na po sila para po sa ika-4 na yugto. Ito na po yung determinasyon ng probable cause na kumalat po sa publiko na tinatawag pong mini trial. Pero ang ibig sabihin lamang po ng mini trial ay para po mas maunawaan ng publiko na meron pong mga pagdinig na mangyayari sa Committee on Justice. Pero ang katotohanan po dyan, hindi po iyan mini trial, kung hindi yan po ay paghahalin tulad sa isang preliminary investigation. And technically or legally speaking, according to their rules, yan po ay tinatawag na clarificatory hearing or hearing formal. Kaya po noong March 25, nagkaroon ng deliberasyon at doon na nga po natin nakitang muli na tumitindig ito pong si Congressman Rufus Rodriguez sa lahat po ng motion na isinusulong po ng mga kongresista na pumapabor po sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte, motion for the issuance of subpoena duces tecum and ad testificandum. Tutol na tutol po dyan itong si Congressman Rufus Rodriguez. Pero syempre, alam naman natin na ang Committee on Justice is a collegial body. The decision that they will make is syempre nakabase po sa majority votes. Kaya lahat talo po itong si Congressman Rufus Rodriguez. At sa parte din po na yon, nagpadala po ng sulat ito pong kampo ni Sara Duterte na hindi nga nila kinikilala. Kaya sa puntong iyon, kinagalit din po ito ng ilang mga kongresista o kinadismaya nila katulad po ni Congresswoman Leila de Lima na para bang hindi kinikilala o binabastos ng legal team ni Sara Duterte yung kanilang prosesong ginagawa. Pero lahat po iyan mga tol ay alinsunod sa kautusan po ng Korte Suprema. Kasi kung babalikan po natin yung original decision ng Korte Suprema noong July 25, 2025, nakalagay po dito sa panghuling bahagi ng kanilang press briefer ang mga sumusunod. Sabi po dito ng Korte Suprema, binigyan diin din ng Korte na ang due process ay dapat sundin sa impeachment process. Inilatag nito ang mga requirement ng due process sa impeachment, kabilang ang dapat may ebidensya ang articles of impeachment kapag ibinahagi sa mga miyembro ng House. Ito po yung pinapaliwanag ngayon ni Congressman Terry Ridon sa interview niya kay
sa interview sa kanya ni Kristan, na paano sila makakakalap ng ebidensya kung hindi sila magdidinig sa bawat panig, di ba? Siyempre, didinggin nila yung panig ng nagrereklamo at dapat madinig din sana nila yung panig ng inirereklamo. Dapat sapat ang ebidensya upang patunayan ang mga paratang. Dapat available ang articles of impeachment at ebidensya sa lahat ng miyembro ng House. Dapat bigyan ng pagkakataon ng respondent na marinig bago ipadala ang articles of impeachment sa Senado. Dapat may sapat na panahon ang House members para magdesisyon kung i-endorso ang impeachment complaint. Ang mga paratang ay dapat tungkol sa impeachable acts na ginawa habang nasa pwesto at kasalukuyang termino. Ang mga paratang ay dapat sapat ang bigat upang maituring na betrayal of public trust o iba pang impeachable offenses. Upang masigurong may due process, inaatasan ng House of Representatives na bigyan ng respondent ng kopya ng articles of impeachment at ebidensya upang makapagbigay ng sagot. Ikalawa, ibigay ang articles of impeachment, ebidensya at sagot ng respondent sa lahat ng miyembro ng House bago ang transmittal sa Senado. Hindi magagawa ng House of Representatives ang kautusan ng Korte Suprema kung hindi po daraan ngayon sa ginagawa po ng Committee on Justice. As simple as that. Kaya nagtataka po tayo talaga sa mga nagpapakalat po ng mga maling impormasyon. Marami po dyan mga Duterte supporter at nililin lang ang publiko at pinalalabas na paglabag daw po sa konstitusyon ang ginagawa po ng Committee on Justice. Hindi po. Yan po ay alinsunod sa ating konstitusyon at higit sa lahat, doon po sa naging desisyon ng Korte Suprema, sinusunod po lamang po nila ito. Noong nakaraang taon, sinusunod po nila maingat po sila So, pinabasa ko yung mga proceedings, talagang letra o proseso ay kanilang sinusunod po. Kaya para sa akin po ito po ay mismanaging and mishandling of the petition per certiorari with a prayer for TRO. Mhm. Speaking of which, Attorney, no, sinasabi kasi ng legal team ni VP Sara na labag sa konstitusyon yung ginagawa ngayon sa Kamara. So bawal daw po yung ginagawang clarificatory hearing. At paano po ba ito dapat tignan ng publiko? Ito po ay tamang proseso po Ito po consistent sa due process of law, yung clarificatory hearing na ginagawa ng ating Committee on Justice. Remember po, there are 54 members sa Committee on Justice. Marami din ay abogado kasama ng chairman, no? So, sa tingin maingat po sila and learning from the lesson of the previous decision ng Korte Suprema. Opo, sir, tsaka yun nga actually may isa ako napanood na interview sa telebisyon. Sinasabi nga nila na itong clarificatory hearing parang, kumbaga parang sinisingle out parang sinasabi, hindi naman to ginawa dun sa nakaraang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, pero bakit ngayon ginagawa kay Vice President Sara Duterte? Ano po masasabi nyo tungkol dyan? Alam ko, lumabas ng 9 guidelines po ang ating Korte Suprema noong nakaraang taon. 9 guidelines. Ayun po yung binasa natin kanina. Kaya balik na po tayo dito po kay Congressman Terry Ridon. Tapos dito kasi sinasabi ni VP Sara na hindi daw niya alam at wala daw siyang kinalaman dito sa pagsampa nung pag-file na itong TRO na to. Do you think ba na magagawa itong TRO without the knowledge of the Vice President? Well, that's what she said. Di ba? Pero I think we have to go back to what had happened in Aron and Davao. I think many of the petitioners in that case actually shared the stage with her. No? So I don't think may maniniwalang mga kababayan natin that tumakbo po itong petisyon ni Atty. Torion na hindi po alam ng atin pong pangalawang Pangulo. Okay. Pero pag tinignan natin, ang nilalaban kasi nila ay yung pagsusupina ng mga iba't ibang mga financial documents, SALNs, yun daw sinasabi nila ay lumalabas parang fishing expedition. Kasi bakit daw tayo gagawa ng impeachment proceeding, yung Committee on Justice, without all of these evidence supporting the substance for the impeachment? Well, una sa lahat, hindi totoong wala ebidensya yung mga complainants, no? Meron silang ebidensya at time of submission. Yun yung una. So all of the COA reports were there. All of the video documentation relating to the death threats were there. There was a mention of the SALN of the Vice President. So basically, it is essentially complete. More importantly, yung Madriaga affidavit was also there. No, so Kaya hindi totoo mga tol yung sinasabing merong fishing expeditions po dito, no, as alleged
nitong si Attorney Israelito Torion. Kasi kung susuriin po ninyo yung kanilang petisyon for certiorari diyan po sa Korte Suprema praying for the issuance of TRO, dalawang salita lamang po or circumstansya ang titingnan po natin doon. Yung fishing expedition saka yung double standard. At yan po ay inaddress na nitong sina Congresswoman Jinky Luistro sa iba't ibang interview na kanila pong pinaunlakan. Sabi nga po ni Congresswoman Jinky Luistro, walang fishing expeditions kasi maliwanag naman na may mga ebidensya na ipinasa na. Katulad nung nadidinig po natin dito kay Congressman Ridon, ang mga complainant. However, may mga ebidensya kasi na kinakailangan talagang masuri kung ito po ba ay authentic o kaya ito po ba ay talagang merong integridad or kredibilidad. At yan ay mangyayari sa pamamagitan ng pag-i-issue ng subpoena o ng subpoena dito po sa mga personalidad or institusyon. Kaya meron pong duces tecum at ad testificandum. Sa parte naman po ng double standard na sinasabi nito pong si Attorney Vic Rodriguez, wala rin pong katotohanan yon. Dahil yung kanyang argument na hindi daw po ibinigay yung equal protection ng batas kay Sara Duterte at kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay parang kinatigan. Samantala ito pong si Sara Duterte nagpatuloy. Hindi po yung totoo sapagkat ang ginamit nga po dito nito pong si Congresswoman Luistro, yung salitang Latin na ginagamit po sa legal profession na res ipsa loquitur or the thing speaks for itself. At ang pinakamagandang halimbawa na sinabi ni Congresswoman Luistro ay yung bahagi ng isang pangyayari kung saan nag-livestream itong si Sara Duterte November 23, 2024 at sinabi niya po doon na pinagbabantaan niya ang Pangulo, ang unang ginang at ang former speaker. That thing speak for itself. Diba? Hindi na pwedeng pasinungalingan pa yon. Ang gamit po ng mga complainant kay Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang pirma sa GAA. Mandato po ng Pangulong pumirma every year sa GAA. Diba? At ang korupsyon ay nangyari sa implementation, hindi po sa pagpirma ng GAA. Kaya malayo daw po yung comparison na sinasabi nito pong si Vic Rodriguez. But anyway, balik po tayo dito kay Congressman Ridon. Basically, the subpoenas on the tax documents, corporate documents, everything else within the hearing proper, it is just to get additional evidence and documentation. And wala akong nagsasabi in the Constitution and in the rules na kailangan po complete yung pong mga dokumento at ebidensya at the time of filing. Okay, yun yung nakikita ko kasi actually, I'm very surprised how you said that you're very confident that the Supreme Court will not honor this TRO request. Kasi para sa akin, nagulat na ako nung first time na ginawa ng Supreme Court yan. Na I actually was very surprised when they came up with, I would call amendments to the Constitution when they came up with the new rules. Na I was surprised then that the Congress abided by. Even though after lumabas yung motion for reconsideration, parang nag-backtrack yung Supreme Court. Sinabi nila, hindi na natin nire-require itong due process. Tapos, pero bahala ang Congress kung anong gagawin nila. What do you think will happen kung, for example, ngayon, naglabas ng TRO ang Supreme Court? Susundin ba ng Kongreso yan at this point? Well, ang sinabi naman ho ng chair po ng House Committee on Justice, if there is a TRO that is going to be issued, we will respect it, no? But until and unless there is a TRO, we will proceed with the proceedings until the very end. So, ibig sabihin, kung walang TRO, tuloy po. Okay. Yung pong pagdinig. Tuloy na tuloy, ano? Pero what if magkaroon ng TRO? Hindi susundin nila. Katanggap-tanggap kaya yun, mga tol. Tingin ko, kapag wag naman sana na mag-issue ng TRO ang Korte Suprema, magkakaroon po ng constitutional crisis dito. Pero 100% naniniwala ako sa 100% na sinasabi nito pong si Dean Mel Santamaria. Kasi kung matatandaan po ninyo, sa programa po ni na Dean Mel Santamaria, doon sa kanyang mismong YouTube channel, sinabi niya po doon, 100%
Hindi po yan pagbibigyan ng Korte Suprema. Again, I'd like to explain, in the Supreme Court resolution, yung pong linabas mo nung nakaraan, ang sabi mo ng Korte Suprema, while they may look into how all of these things had happened, they will not question yung pong determination of sufficiency in form and substance po ng proceedings po namin. So, ibig sabihin, I think in that Supreme Court resolution, ang sinasabi doon, pagka nagsalita ng Kongreso on substance and on form, di na namin yan papakialaman. Oh, Yun yung unang point. okay. Pangalawang point ay, ang nakalagay ho ron, sabi ho ng Korte Suprema, the rules itself basically afford due process to any impeachable official, including the Vice President. So, kasama ho doon yung hearing of evidence eh. At babanggit ko kasi very precise yung sinabi. So, the Justice Committee conducts appropriate hearings. So, ibig sabihin, the question, kasi kahit yung hearings itself, parang sinasabi, ba't ka nag-hearing? Dapat, magpagbotohan nyo na lang yan on sufficiency in substance and form. Pero sinabi ko in that Supreme Court resolution, which was the one that had finality in the last couple of months, sabi, the Justice Committee conducts appropriate hearings. Secondly, the committee proceeding, which is what we are doing now, emphasizes institutional screening and committee review. So, ibig sabihin, kasama ko talaga dyan yung pag isa-isa ng pong mga dokumento at ebidensya. Yun yung pangalawa. Pangatlo, the committee has the power to receive evidence during the hearings for the purpose of evaluation. So, ibig sabihin, wala ho yung sinasabi nila na pag hindi mo yun sinubmit at the time of filing, hindi na pwede. Hindi yun totoo. Ibig sabihin, during hearing, pwede pong mag-receive ng ebidensya yung committee. And therefore, yung pong subpoena powers ay inherent in the conduct of a hearing. So, ibig sabihin, whatever that they're talking about na this is a fishing expedition, hindi po yung totoo. And also, no, Isingit lang natin tong punto na ito ni Fiscal EJ, mga tol. Na gusto ko lang ma-share sa inyo. Kasi talagang ang gulo-gulo ngayon ng sitwasyon dahil po sa naging desisyon ng Korte Suprema eh. Dati kasi, ang pag-i-impeach sa isang impeachable officer, napakadali. Simply stated, political process. Ibig sabihin, kapag ka may bilang, ayos na. Di ba? Katulad nung nangyari kay dating Pangulong Joseph Estrada at kay dating Chief Justice Renato Corona. Pero dahil po nakialam ang Korte Suprema at parang sa paniniwala nga ng marami, judicial overreach yung kanila pong ginawa, gumulo na. At ito po ang point of view ni Fiscal EJ. Basahin ko lamang po sa inyo. Lalo bang gumulo ang impeachment dahil sa Supreme Court ruling? Dati, simple lang ang usapan, parang basketball game lang na may malinaw na rules at positions. Ang House of Representatives or Congress, sila ang prosecutor. Trabaho nilang mag-ipon ng reklamo, tingnan kung may laman ba at ipasa sa Senate. Ang Senate, sila ang judge, doon talaga ang bakbakan, doon ang presentation ng evidence at doon ang hatol kung guilty o not guilty. Ang Supreme Court, sila ang referee. Tahimik lang sa gilid, papasok lang kapag may sobrang foul na or grave abuse of discretion. Pero dahil sa bagong Supreme Court ruling, nag-iba ang timpla. Dahil sa requirement ng Supreme Court na dapat may due process at substantive sufficiency, bago pa man makarating sa Senate, medyo gumulo na. Imbis na pirma, pasa lang, o yung 1/3 signature rule, kailangan na nilang mag-hearing ng bongga. Naglalabas ng subpoenas, tinitingnan ang SALN, tinitingnan ang tax records. Sabi ni Representative Luistro, kailangan daw ito para masunod ang due process ng Supreme Court. Ang respondent, or ito pong kampo ni Sara Duterte, sabi ni na Atty. Torion, fishing expedition na raw ito. Dati reklamo lang ang kailangan. Ngayon, full-blown investigation na agad sa House level pa lang. Bakit mas clear noon? Dati kasi, political process talaga ang impeachment. Kapag may numero or 1/3 ng House, sibat na agad sa Senate. Doon na magkakaalaman ng ebidensya. Very straightforward. The takeaway, witnessing tayo ngayon sa tinatawag na judicialization ng isang proseso na dati ay purely political
Dati usapang numero at political will lang ito sa Kongreso. Ngayon, naging legal process na siya. Oo, may layers of protection na nadagdag para sa respondent or iwas railroad ika nga, pero kapalit naman ito ay layers of complexity. Mas bumagal ang takbo, mas naging madugo ang diskusyon at bawat galaw ng House, asahan mong idedemanda o kukwestiyonin agad sa Supreme Court. Yan po ang legal point of view ni Fiscal EJ. At in relation to that, babalikan po natin yung interview kay Attorney Sarmiento. This year or last year. Mhm. Ito po ang sinusunod po ng ating Committee on Justice. Guidelines na nilabas ng ating pinakamataas na hukuman sa ating bansa. So, kung hindi ito sinusunod na mga nakaraang impeachment procedure, it's because of the new Supreme Court decision issuing new guidelines. Consistent with due process of law. Tsaka yun nga po attorney, di ba, ang isa sa sagot, partner Jackie, ng legal team ni VP Sara ay walang due process daw. Pero exactly, ito nga yung due process na ginagawa ngayon dahil noong last year, maintindihan ko pa dumaretso sila sa botohan sa Kamara. Pero ngayon, talagang binusisi nila at isa-isa ang problema. Ang sinasabi naman ay sinisingle, masyado naman daw parang pinag-iinitan. May nag-term pa nga, attorney, na sabi ginagawa itong clarificatory hearing ay para lang daw siraan si Vice President Sara Duterte. Alam mo, Jack, ang dapat maganda dyan na dapat sundin nila ay pumarap ang ating Vice Pangulo. I-clarify lahat, sagutin lahat, no? Yung mga sinasabi nilang bali yung ginagawa ng ating Committee on Justice. Pabulaanan by our Vice President appearing at sagutin yung mga akusasyon laban sa kanya. Yung appearance mo, yung presence, napakahalaga po. Kahit sa ordinary court proceedings, yung presensya ng akusado o respondent ay napakahalaga. Sana pagbigyan po ng ating Vice Presidente. Attorney, kung sakaling hingin ng Kamara na buksan yung bank account si VP Sara, pwede ba itong pigilan ng Korte Suprema pag muling lumapit dun yung kanyang legal team? Well, Mainit, ano? lumalabas po ang, ayun po sa mga proceedings, may motion for the issuance of a subpoena po, ang ating Committee on Justice. I don't know kung sila ay magpa-file ng isang member to file a committee for the issuance of a subpoena of the bank records. Medyo ticklish pang position yan dahil may bank secrecy law po ang ating bansa. No? Although nung impeachment proceedings, nung kapanahonan ni President Joseph Estrada, nagtangka po na buksan yan at hindi po natuloy at nagkaroon po ng EDSA People Power 2, no? Pero sa akin po, kung talagang in the spirit of transparency and truth, para malaman po na once and for all matapos po ito, bakit hindi po gamitin po ang subpoena yan to ferret out the truth. Tsaka ano pa may nagsasabi nga na yung yung ginagawa daw na actually may pinapad kasi ang mga interviews na ibang sinasabi din nila etong ginagawa ang clarificatory hearing ay parang sinasapawan nila yung dapat na ginagawa ng Senate. Dahil nga kasi kung magpapasabpina daw ng mga evidences, hindi ba ito pwede gawin ng House of Representatives? Alam niyo po, batay po sa proseso nila ngayon. Wala ko nakitang mali sa clarificatory hearing. Kumbaga, Walang nakikitang mali. Ito pong framer ng Constitution mismo sa tinatawag pong clarificatory hearing na sinasagawa ngayon ng Committee on Justice. Kaya ito pong mga Duterte at supporters po nito, umiiwas na lamang po talaga ito sa accountability. No? Pinipilit nilang meron daw mali. Pero napakasimple nga lang. Sabi nga ni Atty. Santalmaria, in the spirit of transparency, dapat makita na natin yan. Wala nang taguan sa legalidad or technicalidad. However, siyempre, ako naniniwala pa rin na kahit magtago sila sa technicalidad at legalidad, papabor pa rin naman ang sitwasyon sa atin Kasi malinaw naman po sa pagpapaliwanag ng napakaraming mga abogado na ang impeachment proceedings is an exception to the bank secrecy law. Nakita na po natin yan sa mga nakalipas na panahon. Unfortunately, dahil ang bilang ng mga senador nung panahon na yon ay mas pabor para kay Joseph Estrada, ang dating Pangulo, kasi collegial body di ba? Ang impeachment court,
collegial body rin yun. Hindi magde-decide ang isang tao doon kung hindi yung 24 senator judges. Nag-decide sila na hindi buksan yung envelope na sinasabing naglalaman ng mga impormasyon kaugnay ng records of transaction sa bangko nitong si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. At dito naman, syempre sa Committee on Justice, tingin ko mabubuksan po yan. Bakit? Again, collegial body din sila. At ang kanilang desisyon ay by majority votes. Nakita naman natin kung sino lang ang pumapanig kay Sara Duterte dyan. Hindi pa nga umaabot ng 10 sa Committee on Justice. Kaya pagka nagkaroon ng botohan o nagkaroon ng motion para buksan, kung meron mang subpoena na silang naipadala sa bangko, may mag-o-object dyan, siyempre, katulad ni Congressman Bong Suntay. Pero matatalo po yon dahil marami po talaga ang gusto ng pananagutan at makita kung totoo ba o hindi, once and for all. Ito pong mga akusasyon laban kay Sara Duterte. In fact, yan po ay dekada ng inaakusan itong si dating Senador Antonio Trillanes. Kung isinampal na kaagad ng mga Duterte kay Trillanes yung bank records nila, di tapos na ang laban, sinungaling ka pala. Bakit hindi nila magawa? Kasi malamang totoo yung sinasabi ni Trillanes na merong mahigit sa 2 bilyong piso na naglabas-pasok sa mga bangko ng Duterte, partikular sa Bank of the Philippine Islands. Pabagitin ko na rin, that I recently heard the interview with Karen Davila with Congresswoman Luis Tro. At dito sa interview na to, parang sinasabi niya na you're acting like a trial court because of the power to cite people in contempt. Di ba, is Karen right on this one or wrong? Or how do you feel being a member of that Committee on Justice? Well, I think she has to refer to her lawyer. But, like, wiggle her way out of something that she doesn't entirely understand. No? Kasi very precise yung wording eh. And inherent in hearings would be compulsory processes like subpoena and yung pong mga contempt powers po ng mga komite. And just to finalize, kasama Perfect. doon sa binanggit po in that resolution, yung pong nature of hearings are for the presentation of evidence, which includes documentary evidence, witnesses, and other evidence. So, ibig sabihin, yung Korte Suprema na mismo yung nagsabi na yung pong proceedings ng House Justice Committee, pwede ho lahat yun. Ibig sabihin, well within the mandate, during House hearings, yung pong pagkuha ng additional na mga ebidensya, pagpapatawag ng witnesses, at pagkuha po ng mga dagdag na mga dokumento, which is basically the Supreme Court challenge being undertaken by the Duterte lawyers. Right. Okay. Wow. Okay. I like the way you broke that down para naintindihan natin mga mga mamamayan. I wonder, maybe that's why you're very confident that hindi magagrant ng TRO na to because nga mismo yung Supreme Court they'll have to parang overturn their own statements, and their own resolution if they did that. Well, kasi nga precisely they mentioned matters relating to House Committee on Justice hearings. Hindi ba? Kung wala yon, wala tayong pag-usapan, pwedeng bukas pa yung usapin. And they will have to re-prosecute it again. Right. Hindi ba? Pero In short, mga tol, ang nangyayari ngayon, backfire sa mga petitioner ni Sara Duterte. Nitong si Sara Duterte last year. Di ba? Kasi, desisyon na ng Korte Suprema yung ginagawa ngayon ng Committee on Justice. Yun yung hiniling nila noon. Mabigyan ng due process si Sara at yun mismo ang ginagamit kay Sara Duterte ngayon. Nag-backfire talaga sa kanila, mga tol. nabanggit yun in that resolution na very important within committee proceedings yung screening po ng po mga ebidensya. So, kasi kung hindi mo magpapahiling, how can we actually know, for example, Yun. na credible si Ramil Madriaga? He will really have to be subjected to Yan ang kahalagahan ng clarificatory hearing. Di ba? Parang sa piskal. Paano ka magsasampa ng kaso sa korte kung hindi ka sigurado doon sa ipaglalaban mo? Di ba? Ang prosecutor, prosecution yan Sila yung magpo-prosecute. Paano mo ngayon ipo-prosecute ang isang di umano'y lumabag sa batas kung hindi mo susuriin ang mga ebidensya ng bawat panig? Kaya nga, di ba, sa normal na proseso, sa criminal justice system po natin, salamat anak,
may dalawang uri ng sitwasyon kung saan isinasakdal ang lumabag sa batas. Meron pong tinatawag pa, ito lang ipaliwanag ko sa inyo mga tol para kahit paano mas maunawaan po natin ng lubos. Ano? May tinatawag pong inquest at saka regular filing, no? Ano yung pinagkaiba ng dalawa? Yung inquest, ito po yung mga lumabag sa batas na nahuli po sa akto. Ibig sabihin, warrantless arrest po ito. Nasa kustodiya na kaagad sila ng ating otoridad at i-inquest sila ngayon. Ang ibig sabihin sa madaling paliwanag ng inquest, susuriin, summary informal proceeding po ito. Susuriin po ng piskalya o ng piskal kung legal ba yung pagkaka-aresto. 'Di ba? Pag sinabing legal ang pagkaka-aresto, ibig sabihin siya talaga yung lumabag sa batas at nasa tamang proseso yung pagkaka-aresto base po sa warrantless arrest. Maraming uri ng warrantless arrest pero sa diskusyon po natin na ito para mas madali lang natin maliwanag, 3 lang o 2 na lamang yung tinatawag po na hot pursuit saka caught in flagrante delicto, na huli ka sa akto o kaya nagawa mo yung krimen pero merong personal knowledge yung aaresto sa iyo kahit nakalipas na for quite some time yung pagkakagawa mo ng paglabag sa batas, no? Yon ang unang proseso na tinatawag na inquest. Dito naman sa ikalawa yung regular filing at ito po yung nangyayari ngayon sa House of Representatives comparatively speaking. Sa regular filing sa piskalya, merong pupuntang pulis, for example, o kaya pribadong individual accompanied by his or her lawyer at isusumiti po nila yung tinatawag na complaint affidavit. Sa complaint affidavit, ito po ay naglalaman ng mga testigo at iba pang mga ebidensya na susuriin ngayon ng prosecutor kung meron po bang sapat na basihan. O, kapag ka nasuri na yan, siyempre nakalagay doon kung sino yung inirereklamo, ang tawag sa kanila, respondent. Ipapaalam din sa respondent yung merong nagrereklamo sa kanila. Kaya nga isasabpina, papadalahan po ng sabpina yung respondent at doon i-invite siya sa piskalya para i-provide niya yung side niya naman, madinig siya. Kasi yun yung essence ng due process notice at saka hearing. No? At kapag ka nangyari po yun, pupunta ngayon yung respondent, maglalatag ng kanyang ebidensya. Mangyayari ba doon sa dalawa na sila po'y magbabakbaka na kagad sa piskalya pa lamang? Hindi po. Wala pong pagbabakbaka na mangyayari sa piskalya. Tatanungin ng complainant yung kanyang respondent at yung respondent makikipagbakan doon sa complainant. Wala pong ganon. Lahat po yun nasa prosecutor para timbangin kung merong bang tinatawag na probable cause na ngayon with certainty of conviction. Ano? At ganon na ganon po yung nangyayari dito sa Committee on Justice. Parang regular filing. Merong nagreklamo, impeachment complaint number 3, impeachment complaint number 4. Sinuri yung kanilang mga reklamo, kaakibat ng kanilang reklamo ang mga ebidensya, testigo at iba pang mga ebidensya. O, tapos pinadalhan ngayon ng notice yung kampo ni Sara Duterte bilang si Sara Duterte ang respondent. Ngayon sasabihin nila, lumalabag daw po sa due process at unconstitutional daw. Tapos sasabihin pa nila mini trial. Hindi po totoo yun. Clarificatory hearing lang po yun. Akin to preliminary investigation sa prosecutor's office or paghahalin tulad sa preliminary investigation sa prosecutor's office. O balik po tayo dito sa interview. Test of credibility during the proceedings, Right. ba? Kasi talaga naman, we have to see kung tama ba, totoo yung mga sinasabi niyo. Yung una. Secondly, yung po sa SALN, why are we getting all of the tax documents, all of the corporate documents? Right. Kasi nga, unang sinasabi, there is a wealth gap between the cumulative salary of the Vice President at around 30 to 40 million and the stated net worth at 88 million. Mhm. So, ang O kailangan... anyway, panoorin nyo na lamang ang buo ng interview na yan sa channel ni Kristan. At uulitin ko po, April 1 po ngayon. April Fool's Day. Baka paniwalaan nyo po ako na
itong si Sara Duterte ay ipapawalang sala ng Committee on Justice at si Rodrigo Duterte ay palalayain ng International Criminal Court, hindi po totoo yun. Biro lang po yun kasi April 1 po ngayon, April Fool's Day. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Shout out po sa lahat po ng ating mga manunood na patuloy pong sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating programa. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at i-share niyo na rin po ito pong ating live streaming